Sa ating Ebanghelyo, tinanong sa Jesus tungkol sa pinakamahalagang utos at napakalinaw ng kaniyang sagot. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dalawa ang utos, ngunit hindi maaaring paghiwalayin. Hindi natin maaaring sabihin, mahal ko ang Diyos, pero ayaw kong mahalin ang taong ito. Hindi natin maaaring sabihin, mahal ko ang Panginoon, pero wala akong pakialam sa mga naghihirap. Hindi natin maaaring sabihin, palagi akong nagsisimba, pero hindi ko kailangang patawarin ang mga taong nakasakit sa akin. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay laging may bunga. Bunga sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay dapat maging konkreto. Madali para sa atin ang magsimba at manalangin. Madali ring magsabi na, mahal ko ang Diyos. Ngunit ang tunay na tanong ay, ano ang ginagawa natin pagkatapos nating manalangin? Paglabas natin ng simbahan, paano natin pinakikitunguhan ang ating kapwa? Paano natin pinakikitunguhan ang taong mahirap na paulit-ulit na humihingi sa atin ng tulong? Paano natin pinakikitunguhan ang taong nakasakit sa atin? Dahil minsan, napakadali nating maging banal sa loob ng simbahan. Ngunit doon tayo nasusubok kapag nasa labas na tayo nito. Maaring nakataas ang ating mga kamay sa pagsamba, ngunit hindi man lang natin maiabot ang ating mga kamay upang tulungan ang mga nangangailangan. Maaring puno ng magagandang salita ang ating mga panalangin, ngunit puno naman ng sama ng loob ang ating puso. Maaring sinasabi nating mahal natin ang Diyos, ngunit may mga taong ayaw naman nating patawarin. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Jesus ngayon, huwag mong iwan ang iyong pag-ibig sa loob ng simbahan. Dalhin mo ito sa mga taong nangangailangan. Ang panalangin ay dapat tumantong sa pagkahabag. Kung tunay nating minamahal ang Diyos, unti-unti dapat tayong nagiging katulad ng Diyos. Maawain, mapagpatawad, mapagbigay, at mapagmahal. Hindi ibig sabihin na kailangan nating tulungan ang lahat sa lahat ng pagkakataon.
Hindi rin ibig sabihin na kaya nating lutasin ang lahat ng problema ng mga tao. Ngunit ang isang pusong tunay nagmamahal sa Diyos ay hindi nagiging manhid sa pangangailangan ng iba. Minsan, ang kailangan lamang ng isang tao ay makinig tayo. At minsan, ang pinakamalaking tulong na maibibigay natin ay ang iparamdam sa isang tao na hindi siya nag-iisa. Mga kapatid, sa ating kapwa nakikita ang ating pag-ibig sa Diyos. Marahil, ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Hindi sapat na alam natin ang utos ng Diyos. Hindi sapat na sinasabi natin ito. Ang tanong ay, isinasabuhay ba natin ito? Sapagkat maaring maraming alam tungkol sa Diyos ang isang tao, ngunit wala naman siyang pagmamahal, wala naman siyang respeto sa kaniyang kapwa. Kulang ang kaniyang pananampalataya. At maaari namang simple lamang ang pananampalataya ng isang tao, ngunit napakalawak ng kaniyang puso sa mga nangangailangan. Kaya marahil magandang itanong natin sa ating sarili, kung nakikita ng ibang tao ang paraan ng aking pakikitungo sa kanila, masasabi ba nilang, mahal ko ang Diyos? Mga kapatid, ang banal na misa ay hindi nagtatapos sa pintuan ng simbahan. Paglabas natin dito, dala natin ang biyayang ating tinanggap dahil dala natin si Kristo, at kung tunay nating tinanggap si Kristo, dapat may mabago sa paraan ng ating pamumuhay. Ang ating panalangin ay dapat maging pagkahabag. Ang ating pananampalataya ay dapat maging pagpapatawad. At ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat maging pag-ibig sa kapwa. Kaya sa pagtatapos ng ating pagninilay, itanong natin ng buong katapatan sa ating sarili. Binabago ko ba ng aking pagsamba ang paraan ng aking pagmamahal? Huwag natin hayaang manatili lamang sa ating mga labi ang ating pag-ibig sa Diyos. Huwag natin hayaang manatili lamang ito sa loob ng simbahan. Naway, lumabas ito na kasama natin. Amen.